Ayan, iwas disgrasya po tayo mga kaoto, iwas aksidente po tayo, usong-uso pa naman ngayon. So ang topic natin ngayon ay kung paano natin maiwasan ang aksidente sa daan. Isa sa posibleng dahilan na maaksidente ang isang sasakyan ay yung hinayaan ng mga under chassis problem katulad ng brake o kaya yung propeller. So ang topic ko ngayon tungkol sa propeller. So ang propeller kasi ay may universal joint. So yung universal joint pag nasira na yun, so pag may narinig na kayong kalampag o lagutok o may tunog kampana na, huwag niyong hayaan kasi pag yan nangyari na luluwag siya, sirang-sira na siya, bibigay siya at pag bumigay yun, lalong-lalo na sa unahang bahagi, siguradong tutukod ang propeller shaft sa daan at siyang magiging sanhi ng aksidente na wag naman sana. So ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano magkabit ng bagong universal joint o cross bearing. So yan, ituturo ko sa inyo kung paano ang pagtanggal kabit at may technique din tayo dito kasi hindi basta-basta lang ang pag-assemble nito kasi nga pag mabigat o kaya matigas, ikutin yung cross bearing doon sa propeller shaft, nakadagdag din ng konsumo ng fuel, kaya may technique tayo dito, kaya panoorin nyo ang video ito. So dito na naman tayo sa kabilang sasakyan. Ito. So mas matindi dito kasi mas maingay talaga to pag arangkada. Pakinggan yung mabuti, oh. Yan, oh. Yan, sirang-sira na yung cross bearing. So isa sa posibleng dahilan na maingay pag arangkada o unang takbo, lagutok, kalampag, yung mga sinasabing kalampag, lagutok. Ito, yan, oh. Yan, oh. Oh. So cross bearing. So ayusin natin to. At syempre hindi ko na ipapakita kung paano tinanggal kasi basic lang naman yon. Yan, oh, malakas yung tunog. Kamay lang pinang-ikot dito pero malakas yung tunog. Paano pa kaya pag loaded o yung sasakyan na mismo ang tatakbo? Yan, sobrang ingay. O yan. Siyempre brasa natin ng ano, ay mga putik na nag-sticky na o tumigas na para madali natin matanggal ang circlip nito. So meron kasing circlip nito. Alalahanin nyo o tandaan nyo, may circlip na dito sa itaas o sa labas, o meron din doon sa portion sa loob ng circlip. So ito sa labas to na design ang clip nya sa labas. So tanggalin muna natin to lahat. So hindi ibig sabihin na cross bearing lang yung tinanggal natin o cross bearing lang yung papalitan natin. Simple lang yung trabaho, hindi. Medyo mahirap din to sa mga hindi pa talaga eksperto, hindi pa talaga nagbubukas, nagpapalit ng mga cross bearing. Kailangan malaman nyo to o kailangan panoorin nyo to kasi may technique dito para hindi kayo mahirapan sa pagkabit ng bagong cross bearing. Kasi kadalasan yung pagtanggal, walang problema yung pagtanggal kasi kahit anong paraan o anong estilo ng paggawa, madali lang sa pagtanggal. Ang mahirap yung pag ikabit na natin yung cross bearing, kaya panoorin nyo ito hanggang dulo kasi doon ko ipapakita kung paano at kung ano ang estilo natin sa pagkabit ng cross bearing. So ito madali lang pagtanggal kahit anong gawin natin. Katulad nito, medyo hindi agad nakuha yung isang cap ng bearing. So siyempre ito yung gagawin natin, madali lang kahit anong isipin mo para lang matanggal yung bearing. Ang simple lang nagawin, pero ang pagkabit talaga nito kasi merong minsan na mahirapan tayo kasi yung circle ng flange itong sa cross bearing, yung paglagyan mismo ng cap ng bearing na deform. Pag na-deform yun, mahirapan tayo. Tapos pupukpukin natin yung mga stick bearing doon sa ilalim, mawala sa pwesto. Delikado kasi hindi na maganda yung ikot ng cross bearing, lalo na pag nasasagi na ng cross portion ng bearing. So mahirapan tayo pag yun nasagi tapos may isang stick na nakahiga na, tapos haharang-harang na siya doon sa ilalim. So hindi na maganda ang ikot ng bearing. Lumihis ang landas, lumihis ang landas ng bearing o yung stick bearing. Yan, hindi na maganda yung ikot.
ng cross bearing natin. Hindi maganda yung ikot. Kaya panoorin nyo itong mabuti para malaman nyo kung paano natin gagawin. So ayan, natanggal na lahat ng bearing. So hahanap tayo ngayon ng sample para mabilhan to. So ang ipadala lang natin kahit 2 cup lang para sa cup. Yan, magkabilaan. Kahit hindi na yung lahat ng ano. Yan, cup lang. Kahit wala na yung mga stick bearing sa ilalim. Ito lang, yan. Susukatin to yung haba. Kasi kung ilagay din natin yung 2 pang cup, pareho lang yung sukat. So, ito lang yung sample. So ngayon, pa-assemble na tayo. Linisin muna natin tong parts na paglagyan ng bagong cross bearing. So ang ginawa natin ngayon, linisin natin muna lahat. Tapos itong paglagyan ng circlip, so kailangan yung linisin para hindi mahirapan tayo pag kabit na ng circlip. So yan, linisin lahat, pati itong sa kabila. Tanggalin natin yung mga dumi-dumi na nakadikit para paglagay mamaya sa circlip, saktong sakto yung hulma niya. Ito yung pinaka basic, importante din. Basic siya pero importante na gagawin pag nag-assemble kayo ng cross bearing. So kailangan malinis lahat. At ngayon kukuha tayo ng lumang cap ng cross bearing. So yung dating sira na cross bearing, may cap to na natira. So kukuha tayo, kunin na natin yung mga stick bearing nya. Tapos pupukpukin natin dito sa round ng propeller. So lahat ng paglagyan ng cap sa cross bearing, so ito ang gagawin. Ito ang talagang ginagawa ko pag nag-assemble ako. Hindi ko na niliha kasi pag niliha, makukuhanan yung bakal o yung metal, makukuhanan, medyo luluwang siya. So mas maganda ganito, slide fit lang. So pupukpukin ko ng lumang cap ng cross bearing para yung hulma niya babalik sa dati, walang masasagi na metal. Malinis yung pagkalagay natin, eksaktong slide fit. So hindi ko lilihain, hindi ko gagamitan ng round file. So kung may mga gumamit ng round file o liha, hindi ako gumagawa ng ganun kasi nga ang gusto ko slide fit talaga, para fit na fit siya, mang sakto lang sa bakal. So mahigpit na mahigpit. Kaya parang i-train natin ng cap. Yung lumang cap ang gagamitin natin, hindi yung bago yung lumang cap, para diretso pag assemble natin mamaya walang masasagi. So lahat ng paglagyan ng cap, yan ang ginawa ko. Ang maganda kasi dito sa ginawa ko, parang hinulma ko siya ulit. Kung anong forma niya dati, parang hinulma ko siya ulit. Hindi ko iliha kung may manasagi man o may medyo magaspang na portion. Hindi ko ililiha kasi nga luluwag yung bakal, yung round. So mas maganda itong ginawa ko kasi nga slide fit siya yung cap. So ayan, so pa-assemble na tayo. Siyempre unang gawin natin, ihiwalay muna natin tong cap dito sa cross bearing. Yan, ihiwalay natin. Tapos una natin i-assemble dito sa flange, and sa dulo, kasi mas magaan dito pag ikabit natin mamaya doon sa propeller. Kasi pag unahin natin doon sa propeller na portion, mahirapan tayong maidugtong o maikabit mamaya yung cross bearing ng cross, kasi nga mas mabigat dadalhin yung buong cross bearing pag assemble. So mas maganda dito sa flange muna, unahin natin. Ngayon ito yung pinaka importanteng gagawin. So yung dulo ng cross, yung paglagyan natin ng cap, so i-diin muna natin ng mabuti, tuloy-tuloy, parang nakausli siya. Tapos ilagay natin dahan-dahan yung cap bago natin pukpukin. So kailangan nakausli siya doon sa dulo mismo.
Tapos pagpokpok natin, yan, idiin din natin patungong pinaka ilalim yung sagad, pero hindi pwedeng dumiretso yung cap. So idiin muna natin hanggang sa pinaka dulo na porsyon para uusli din yung isa porsyon ng cross bearing doon sa kabila mamaya, para kapitan ng cap mamaya. So hindi tayo alala na baka lilihis yung mga stick, kasi nga pinausli natin, tapos kitang kita na tuloy-tuloy yung sakap ang paglagay natin, na hindi masasagi yung stick bearing mamaya. So yan, iusli natin hanggang sa pinakadulo. Yan o, makikita nyo nakausli siya. So paglagay natin ng bearing mamaya, yung cap ng bearing, hindi tayo mahirapan kasi nga diretso muna natin, pero hindi sobrang diretso. Yung parang nakausli lang siya. Yan, makikita yung dulo ng cross. So yan, so hindi tayo mahirapan pagpasok ng bearing kasi nga nakausli siya. Yan, tapos ikutin natin kung masasagi ba. Tapos yan, okay na siya. Yan, so tuloy natin, saka natin ipagitna. Pag okay na siya, saka natin ipagitna, pero lagyan muna natin ng lock. Yan, at pagkatapos natin malagyan ng lock, saka natin ibabalik sa gitna yung cross bearing para makita natin yung isang lalagyan din ng lock dito sa kabila. Yan, so pukpukin natin para gumitna yung cross, kasi may lock na doon sa kabila, so hindi na tayo mahirapan. Ayan, so ikabit natin tong lock. Pukin na natin kasi medyo mahigpit siya. So yan, tapos pupukin natin dito para magbalanse siya. Pero ang mahirap pag ganito, yung biglang matatanggal yung lock. So kailangan natin tingnan ng mabuti kung okay ba talaga yung pagkalagay ng lock. So dito napansin ko na medyo mahigpit, o kaya medyo hindi malambot ikutin itong cross bearing. Yan o, medyo mahigpit kasi nga napansin ko din na yung lock parang iluluwa yata, hindi saktong kasya doon sa slot ng paglagyan niya ng lock. So may gagawin pa tayo dito. Kailangan malambot talaga to. Huwag yung ganito na pag napansin nyo na ganito na akala nyo kasi okay na, naikabit na. Huwag ganun, kasi pag ito mahirap ikutin, nakakadagdag din to ng konsumo sa fuel, kasi nga medyo loaded siya, mahirap siya ikutin. So kailangan malambot. Pero sige lang, ikabit ko muna ito dito sa kabila kung maganda ba yung ikot niya. So kabit ko muna lahat. So ganun pa rin yung procedure natin. Medyo i-usli natin yung isa dito sa unang cap. Tapos pag naipasok na, tapos pag inikot natin na medyo malambot, tuloy-tuloy na tayo. Yan, diretso natin hanggang sa dun sa pinakadulo para
may usli din natin yung cross doon sa kabila para yung cap hindi tayo mahirapan pag kinabit na natin. So ayan. Ayan, i-dritso muna natin. Tapos tingnan nyo, yan naka-osli yung isa. So hindi tayo mahirapan pag kinabit natin yung cap kasi nga naka-osli siya. Tapos pwede natin iangat ng konti para talagang maipasok natin ng walang kahirap-hirap itong cap. So yan, iangat natin ng konti. Tapos kabit tayo ng cap. Kailangan tingnan natin kung may masagi o wala. Tapos pokpok tayo. Yan. So malalaman naman natin pag may nasagi kasi nga medyo rough siya kung ikutin. Medyo magaspang pag inikot natin. So kabit tayo ng clock muna bago natin pokpokin dun sa kabila para magitna yung cross para balanse. Ayan. Ito, duda ako sa clock kasi nga yung lock medyo mahirap pag dalawa na yung naikabit. So, medyo makapal. O di kaya kadalasan kasi yung factory paghulma, yung cross medyo mas mataas ng konti. Meron sa iba na i-grind yun, parang bawasan. Pero ito, pag nadala ko ng yung lock lang medyo bawasan natin, so dito lang tayo mag-focus. So meron na experience ko dati, nagbawas kami ng kunting-kunti dulo ng cross, yung 4 na dulo binawasan namin para lang na maikot ng mabuti. Pero ito makapal kasi yung lock, medyo nga luluwa siya. So ang gagawin ko, i-grind ko to, medyo panipisan natin ng konti. So ayan medyo naka-osli talaga kahit ipilit ko na parang mailak siya ng mabuti. Pero ayan, medyo mahigpit sa ikutin kasi nga nakadiin masyado. Yan, kasi yung lock medyo nag-curve siya, so maidiin niya ng gusto itong cap. So ako hindi ko kumbinsido ng ganitong ikot ng propeller, kahit pukpukin ko ng medyo palabas para pumusog siya, para lumuwag ng konti. Pero medyo mahirap pa rin ikutin yan ang gusto ko talaga yung malambot na malambot. So testing ko tong lock na luma, ikumpara natin kung mas maganda bang ikabit ito o kung pareho lang. Tingnan ko muna, kabit ko tong luma niyang lock kung pwede. So ayan, talagang pinipilit ko nang mailak to ng saktong sakto. Sa kabila kasi mailak siya pag isa lang, pag dalawa na medyo mahigpit siya yung lock, parang walang clearance, kaya nga medyo mahirapan pag umikot tong cap. So kailangan talaga medyo makarelax pag ikot itong propeller cross bearing. So ayaw ko nang medyo magdalawang isip ako na parang hindi maganda yung ikot. So kailangan maganda talaga yung ikot niya kasi nga nakakabawas ng nakadagdag ng fuel din na konsumo. Kasi nga mahirap ikutin kahit saang banda. Akala nyo yung fuel sa makina lang, sa ano lang, hindi. Mayroon sa gulong, sa brake, medyo kapit na kapit. Itong propeller pag inikot medyo mahigpit na mahigpit, kapit na kapit. Dagdag konsumo din sa fuel to. So kailangan talaga medyo malambot siya. Pag hindi to maganda ang ikot, tatanggalin ko to balik tapos i-grind. So ayan, dito tayo, panipisan ko muna tong
lock. Bawasan na natin ng konti, 4 na lock, para maikabit ng wastok o mailak natin ng wastok doon sa propeller. Kasi nga hindi maganda yung ikot kanina propeller. So trying muna natin to. So ito na. Yan, pinanipisan ko na. So ibalik na natin to, kabit natin ulit. So ilagay natin yung lock. Yan, hindi yan medyo hindi na mahirap ipasok kasi nga saktong-sakto na siya. So yan, pukpukin na natin ng konti para may diin doon sa ilalim. So ayan, baka magtaka kayo kung bakit isa lang yung pinakita kong lock. Kasi nga importante, isa lang naman talaga ang makita nyong bawasan natin, pero apat yan, binawasan ko yan lahat. Yan, para maganda yung pagkalak niya at saka yung ikot. Yan, hindi na mahigpit. Yan, malambot na siya. Yan, apat yung ginawa natin, pero isa lang yung pinakita natin grind kanina, isang pieces ng lock. Tapos pagkabit, kasi nga pareho lang naman yung gagawin natin, bawasan natin yung lahat tapos ikabit ulit. So ayan, medyo malambot na siya, so pwede na tong kabit doon sa sasakyan. So ayan malambot siya, ikutin. Yan kahit hindi ko ipwersa o hindi ko ipilit ikutin yan, kahit alalay lang, yan malambot siya, yung pag ikot-ikot malambot. So yan, malambot na siya. So kabit na natin to kasi okay naman yung ikot niya. So ayan, dito na tayo sa ilalim. Yan, dito natin pwesto yung camera natin. So ayan, kung nakikita nyo ako yan. Tapos pasok natin, kailangan din pag nagpasok tayo ng yoke, kailangan hindi masagi yung wheel seal. Tapos kabit natin dito. Hindi ko pala nasabi sa inyo, nung tinanggal ko to, nakahang na yung gulong kasi inikot-ikot ko to kanina. So nakahang na, tsaka hindi rin tayo mahirapan mag kawit ng mga bolt. So pag ikinabit natin yung 4 na bolt nut, hindi tayo mahirapan kasi ikot-ikutin lang natin tong propeller. Pag nakasayad kasi yung gulong o nakapak sa lupa, mas mahirapan tayo kasi nga dudukot-dukutin natin doon sa itaas. So, pag ganito, pag tapos natin ditong mahigpitan yung dito sa ilalim, ikutin na naman natin. So hindi na natin kailangan pang dukutin doon sa taas na portion ng propeller. So yan inikot ko, tapos kabit ulit ng bolt at nut. So mas madali. So kailangan nakahang yung gulong. So tips ko sa inyo to. So sa mga iba baka meron ng mga ideya din. Ito tips ko sa mga bago bubuhan, para hindi mahirapan. Huwag natin ipilit na gusto natin madali. Ayaw na natin mag-jack, ayaw na natin i-hang yung gulong kasi nga dagdag trabaho. Pero mas mahirapan tayo pag nakabit na yung bolt saka nut. Mas maganda pag ganito, ihang, tapos ikutin lang. Tapos kung saan banda na medyo komportable ka magkabit ng bolt saka nut, so doon option. So tips ko sa mga baguhan to, mga gustong matuto ng mga baguhan.
o gustong maayos ng kanilang sasakyan. DIY ika nga. Ayan, higpitan na natin to lahat. Yan, oh. Hindi tayo mahirapan, ikot-ikotin lang. Tapos higpit ulit, kabit ulit, o higpitan ulit. Hindi tayo mahirapan. Yan. Pag pinasok natin yung bulto, walang kahirap-hirap. Kaysa naman dudukot-dukutin pa natin doon sa itaas. Tapos nakahiga ka pa. Pwera na lang sa mga yung mga high-end na garahe na may lifter. Tapos yung mga nagtatrabaho yung nakatayo lang. So walang kahirap-hirap. Hindi mahirapan kasi nga hindi nakahiga. Lalo na pag ganito, mahirapan tayo pag nagkabit. Nakahiga tayo tapos dukutin pa natin doon sa itaas. So, mas maganda pag ganito. Dukutin lang natin yung propeller. So sigpitan natin yung bolt sa kanat. Importante, alam nyo, malalaman nyo ang ibig kong sabihin. So pasensya na kayo kasi nga gusto ko lang ipaalala to. Yan, so, naghigpit na tayo dito. So bago ko makalimutan, so salamat nga pala sa mga supporters ko, sa mga bagong nag-subscribe ng ating channel. So DBTV, kasama po kayo kung saan man patungo itong channel ko. Kasama po kayo sa tagumpay ng aking channel. So sawa ng Diyos kung papalarin tayo na medyo aangat pa itong channel natin. Kasama po kayo. Malaking pasalamat po sa inyo, mga supporters kong bago. At saka yung mga luma, yung mga dating mga nagsusupport hanggang ngayon. Salamat sa inyo. Hindi kayo nagsawa na sumuporta sa akin. So, maraming salamat sa lahat. At sa mga bago na manonood o nanood ngayon sa aking video o dito sa aking channel, sa mga bagong bisita, so, sana ay mag-like at mag-subscribe kayo sa aking channel o pakishare na rin sa iba yung mga kasamahan. So, salamat sa lahat ng mga nanonood. So ayan, medyo pahigpit na tayo. Hinihigpitan na natin to lahat. So walang kahirap-hirap po kung titingnan nyo. Pagkatapos sa kabila, ikot na naman. Tapos yan, inikot ko na. Oh, wala na yung kalampag, wala na yung lagotok, o wala na yung ingay. So labas tayo, tapos doon natin ikutin yung malakas na ikot na gulong, para pag arangkada malalaman natin kung magklang-klang, klang-klang, kling-kling, ganyan. So pag may ganyan na sound, so mag-ingat kayo kasi nga kung hayaan nyo yan, isa sa dahilan din na aksidente. Pag yan naputol, na diskaril, yan pinaka delikado kasi tutuko din lalo na pag sa unahan na bahagi. So ayan yan, wala nang kalampag, wala nang lagutok. Oh yan, maganda yung ikot. Yan. So ayan, balik tayo dito sa loob. So ungin natin, tapos ito kasi ang unang iikot kasi yung propeller. So dito tayo sa propeller. Yan, balik-balik natin ikutin. So dito natin malalaman na pag binalik-balik natin, malalaman natin yung matirang ingay. At kaya dahil okay na to, so salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ang ating video. Sana ay nasiyahan kayo sa aking video na to. So, maraming salamat.